napunta naman po tayo dito sa isang napakainit na balita na bigla na lamang po mga kababayang bigla na lamang umingay kagabi yung patungkol dun sa pagbibenta ng bahay ni dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, i-play muna natin ito tapos basahin natin yung kalalabas-labas lamang po kanina na balita about po dun sa update ng ibinebentang bahay ng mga Duterte. So ito i-play po natin. Manilet Avancenia na ibinebenta na ang... Ito yung issue mga kababayan Ito yung issue kahapon. So ngayon ito i-play po muna natin. Manilet Avancenia na ibinebenta na ang dating tirahan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ayon sa kanya, matagal nang walang nakatira sa bahay. Isinalarawan niya ang matinding bigat ng damdamin sa tuwing pumapasok siya sa bahay na dating tahanan, lalo na't siya na lamang ang bumibisita. Nakakaiyak mga kababayan. Kasi konti na lang sana madadala na yung mga DD shit eh. Kasi biruin nyo mga kababayan sabi ko kagabi, ang tingin ko dito, drama lamang po ito. Para makakuha ng simpatya sa maraming mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga part ito mga kababayan ng kanilang estratehiya na makakuha ng awa sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga naman pagka nakita nung iba, may mga didishit na nga na nagpapakalat na sobrang kawawa naman si dating Pangulong Duterte. Perwisyo lamang ang ginawa ng Marcos administration sa pamilyang Duterte. Yung dating tahanang masaya, ngayon ipinagbibili na. Yan yung malimit sabihin at ipakalat ngayon ng mga taga-suporta nitong si Digong. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo kagabi mga kababayan, drama lamang po yan. At saka kahit naman maibenta po nila yan, marami pa rin namang mga ari-arian ang mga Duterte. Yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na wala siyang idinagdag na kahit isang poste sa kanyang bahay, hindi po totoo yan. Kasi nga, oo nga, wala siyang idinagdag. Kung yun ang sinasabi niya na isang poste sa kanyang bahay, pero marami naman po siyang pinakyaw na mga ari-arian. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Bisita roon paminsan-minsan. Sa kabila ng pagbabantay ng ilang kasambahay, tila abandonado na raw ito. Bukod sa emosyonal na dahilan, nagkaroon din ng seryosong usapin sa seguridad. Nag-advise umano ang kanilang legal team na mag-install ng mga surveillance camera kahit sa mga pribadong bahagi ng bahay, kabilang na ang silid tulugan. Dahil dito, nawalan na ng kapanatagan at hindi na raw siya nakakatulog ng maayos sa naturang lugar. Sa ngayon, wala pang inilalabas na impormasyon kaugnay sa presyo ng bahay o kung may mga potensyal ng interesadong buyer. Ayan mga kababayan wait lang, tanggalin na natin yan. Ngayon, may lumabas po kasing balita, breaking news, kani-kanina mga kababayan, na kung saan bago natin basahin yan, eto, pakinggan muna natin etong sinasabi ni Sara Duterte. Kasi biruin nyo magkakontra yung ginawa ni Hanilet Avancenia at saka yung sinasabi po ni Sara Duterte. Kasi ang suggest mga kababayan ni Sara, wag nang ibenta yung bahay. Gawin na lamang parang puntahan ng mga tao mga kababayan. Kumbaga, yung bahay na yon bubuksan para dun sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Pero ang ginawa mga kababayan ni Hanilet Avancenia, nilagyan niya po ng nakapaskil na house and lot for sale mga kababayan. Sa madalit salita, hindi niya sinunod yung sinasabi ni Sara Duterte, bagkus gumawa po siya ng sarili po niyang desisyon na ibenta na lamang po yung bahay. So sa pagkakataong yan mga kababayan, makikita nyo na hindi nagkakaisa itong si Sara at saka itong si Hanilet Avancenia. Kasi nga naman, kung sakaling mangyari, masunod yung gusto ni Sara, nabuksan na lamang po yung bahay ni Duterte, ni Digong, at yun ang gawing tanggapan ng mga taga-suporta mga kababayan nitong si Duterte, makakakuha sila ng maraming simpatya sa mga kababayan Pilipino po natin. Kasi nga naman, ang iisipin ng marami sa mga kababayan natin, kahit nakakulong si dating Pangulong Duterte, napakabait pa rin, ipinaubaya sa taong bayan yung bahay po niya. Yan ang isang taong hindi korap. Yan ang sasabihin ng mga tagasunod ni Digong. Kaso nga lang hindi nangyari mga kababayan kasi gumawa ng sariling desisyon, di umano, etong si Ma'am Hanilet Avancenia na kung saan mas nagpasya po siya na ibenta na lamang po yung bahay kaysa sundin yung sinasabi ni Sara dito. So ngayon, i-play po natin mga kababayan, etong nakita po nating balita, galing po dito, sa post ni Rene Austodelio. Ayan wait lang, tanggalin ko lang yung comment section. Ayan, ang nag-post po niyan mga kababayan si Rene.
Ayan, sabi dito, hindi pinagbigyan ni Hanilet ang hiling ni Sarah. Ano po, so ngayon i-play po natin kung ano yung hiling ni Sarah. Dalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain, si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi, dalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita. Tsaka biruin nyo mga kababayan na kung tutusin si Hanilet Abansenya, stepmother niya. Diba kung siya may respeto kay Hanilet Abansenya kasi asawa naman yan ng tatay niya kahit tita man lang. Pero ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ano yung tawag niya? Hanilet lang. Dalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Diba? Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain, si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Kasi nga, ang gusto mangyari ni Sara Duterte, palabasin sa publiko na hindi kurap yung kanyang tatay. Na ganito yung pamumuhay ng kanyang tatay, dito kumakain yung kanyang tatay, simple lang yung pamumuhay, dito natutulog sa kwartong may kulambo yung kanyang tatay kasi simple lang yung pamumuhay. Kaso nga lang ang problema, gumawa ng sariling hakbang etong si Hanilet Abansenya at mas pinili po niyang lagyan ng house and lot for sale yung bahay nila ni dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin, hindi pinagbigyan ni Miss Hanilet Abansenya eto pong si Sara Duterte. So ngayon, ang nakakapagtaka dito mga kababayan, kung tutusin dapat yung dramang yon, makakakuha na ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Pero mali nga yung ginawa dahil nga gumawa ng sariling hakbang etong si Hanilet Abansenya, hindi po kinagat ng taong bayan yung tangkang pagbibenta nila ng bahay ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, nakakagulat na may lumabas na balita mga kababayan na kung saan sinasabi po dito sa News 5, eto daw mga kababayan, not for sale. Ibig sabihin, hindi na daw po ibinebenta yung bahay ni dating Pangulong Duterte. Ang nag-post po niyan mga kababayan ang nag-post po niyan ay News 5. Kumbaga, yung pinakalat nila kagabi na ibinebenta na kuno yung bahay, akala nila makakakuha sila ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Akala nila maawa ang taong bayan kasi yung bahay ng dating presidente ibinebenta na after makulong ni dating Pangulong Duterte, hindi kinagat ng taong bayan. Kaya siguro nakapag-isip-isip din ang kampo ng mga Duterte na wag na nating ibenta yan, hindi naman kinagat ng taong bayan. At saka ang tingin ng taong bayan, scripted lamang po yan. Dahil nga mga kababayan, kahit ibenta naman po nila yan, marami pa rin ari-arian ang mga Duterte. At yan po mga kababayan, wala po sa kalingkingan ng mga ari-arian ng mga Duterte, ng pamilyang Duterte. So ngayon, sabi po dito sa News 5 mga kababayan, eto yan. Tinanggal na ang karatulang for sale sa bahay ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City ngayong linggo, June 29. So ibig sabihin mga kababayan, nung tinanggal na yung karatula na may nakalagay na house and lot for sale, hindi na po ibinebenta yung bahay. Sa madalit salita, drama lang lahat. Drama lang lahat mga kababayan. Di ba sinasabi ko naman sa inyo kagabi pa na tutulang yung maniniwala dyan. Drama lang yan. Hindi ibibenta yan ng mga yan. Kung meron mang bumili or aksidenteng makabili ng bahay, baka tao lang din yan na binigyan nila ng pera na kunyari bibilhin yung bahay para palabasin sa publiko na hindi talaga nangurap ng pera ng mamamayang Pilipino ang mga Duterte dahil nagbibenta sila ng property. Mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman. Galing po yan sa News 5 News 5 mga kababayan. Ayan, may verified badge pa ang nag-post na kung saan mga kababayan, sinasabi daw na tinanggal na yung karatula na may nakalagay na na for sale, ipinagbibili yung bahay ni Digong. Sa madalit salita, nung tinanggal nila yung karatula, ibig sabihin hindi na po nila ibinebenta yan. Drama lamang po yung kumakalat na balita na ibinenta yung bahay ni dating Pangulong Duterte. Tandaan nyo mga kababayan kahit mapabenta ang bahay ni Digong, hindi pa rin po maiaalis ang katotohanan
na ganito po mga kababayan kayaman ang mga Duterte. Panoorin po natin ito. Ang bahay at lupa na ito sa San Juan City. 2 bahay at lupa sa Margarita Village sa Davao City. Mga lupain sa Galera de Oro Subdivision sa Davao at sa Woodbridge Subdivision sa Davao City din. Ilan lamang ito sa may 35 mga bahay at lupain na nakapangalan umano kay Presidential Candidate Rodrigo Duterte at Ilan yan mga kababayan? Nasa 30 plus? Tama ba? 30. Tama ba? Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Kanyang mga anak na sina Mayor Inday Sara, Vice Mayor Paulo at Sebastian Duterte. Ayon kay Senador Antonio Trillanes, bukod pa ito sa malalaking perang nakadeposito sa bangko ng magkakapatid na Duterte. Ayan. Sa listahan na pinakita ni Trillanes, meron namanong 74 million pesos na transaksyon si Sara mula. Okay, kita nyo mga kababayan ha. Tapos sasabihin ng iba magbibenta ng property. Isang malaking kalokohan yan. Walang katotohanan yung sinasabi nila na magbibenta sila ng property. Kita nyo ha, kahapon lang ipinost, kahapon lang nag-viral na nilagyan ng karatulang house and lot for sale. Yung bahay ni dating Pangulong Duterte. Pero kanina, ngayong araw, tinanggal din po nila yung karatula. So ngayon, walang katotohanan na nagbibenta ng bahay ang mga Duterte. Drama lamang po yung lahat. 2003 hanggang 2015 sa iba't ibang bangko sa Davao at Kamaynilaan. 74 million pesos din umano kay Paulo mula 2007 hanggang 2014. At ayon pa kay Trillanes, may 67 million pesos na transaksyon. Tsaka take note mga kababayan, ito pong binabanggit na pera po dito. Ito po ay lalabas mga kababayan, lalo na yung kay Sara, lalabas siya kapag ka nagkaroon na ng impeachment trial. Kaya nga dapat magkaroon ng impeachment trial mga kababayan. And then ang isa pa dito, yung binabanggit dito ay pera na pumapasok sa mga bank account ng mga anak ni Duterte at maging dito sa kinakasama ni dating Pangulong Duterte. Hindi pa yan yung mga property na pinag-uusapan natin kanina. Pera po yan na pumapasok sa mga bank account po nila. Sebastian mula 2003 hanggang 2014. Kailangan ipaliwanag ito ng pamilya Duterte dahil itong deposit ng April 1st, hindi mo masasabihin na ipon nila eh. Kaya nga. Kasi on the same day, yung tatlo magkakapatid, hinulugan ng tag 20 million pesos. Grabe, Ibang no? bangko to. There's no way na capable sila to come up with this huge amount of savings in the bank. Ayan mga kababayan. So yung sinasabi ko sa inyo kagabi na drama lamang po yung lahat. Huwag kayo magpapadala sa mga dramang ganyan. Talagang drama lang. Dahil kung talagang ibinebenta yung bahay na yan, hindi po nila mga kababayan tatanggalin yung karatula na house and lot for sale. Kaso nga lang ang problema, nilagyan nila kahapon, tinanggal din nila ngayon. So ibig sabihin, kinakapa nila yung emosyon ng mga kababayang Pilipino po natin kung eto ba ay papabor at magkakaroon ng awa sa kanila or hindi papansinin yung kanilang pakulo. Kaso nga lang ang problema, hindi pinansin mga kababayan. Kaya siguro napag-isip-isip din nila na wag na lamang po nilang sundin at gawin yung ganong klase ng istorya mga kababayan na kung saan magpapaawa sa publiko gagamit pa ng ganyang klase ng istorya na kunyari binibenta yung bahay kahit hindi naman. Ano po, tsaka tandaan nyo kahit mabenta yung bahay, marami pa rin pong ari-arian ang mga Duterte. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Tingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po masasabi ninyo mga kababayan? Tingil po dito sa scripted. Di umano, hingil po dito sa scripted di umano na pagbibenta ng bahay ng asawa ni dating Pangulong Duterte na si Ma'am Hanelet Abansenya para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Tingnan nyo yung drama nila. Masakit daw sa dibdib, nabuhat daw nung naaresto si dating Pangulong Duterte, wala na daw pong pumapasok doon sa bahay. Bagamat may 4 na katulong pero pakiramdam nila, inabando na po nila yung bahay. Kita nyo yung mga paawang yon. Diba kung ikaw ay madaling utuin or utu-uto kang tao na wala kang alam sa mga issue, mauuto ka talaga.
madali ka talagang malilinlang. Kaso nga lang ang problema, ang mga tao po ngayon matatalino na at hindi na basta-basta madadali ng mga ganyang klase ng mga paawa.